Hey everyone, welcome back to my channel. In today's video, I've got a fantastic DIY tech project to share with you. Gusto nyo bang mapakinabangan ulit yung old modem nyo tulad nito? Well, today's video, I'll show you how to reuse it as a Wi-Fi guest network extender for your home. Before we dive in, make sure that you hit that subscribe button and notification bell so you never miss out on our tech tips and DIY projects. Alright, let's get started. First step natin is dapat naka-turn on yung modem natin. Nakasaksak yan sa power. And then second step, reset natin yung old modem by pressing the reset button at the back. Here, dito. Press natin around 10 seconds. Okay, wait lang. Okay. Ayan. Bale, pag ganyan na is naka-reset na siya. Then, let's proceed to the third step, which is login na natin sa network. Dito. Meron siyang default IP dito, 192.168.254.254. Ganyan yung default IP ng Globe Home. Okay, mga old. Okay, bali gagamitin ko yung cellphone ko para mag-login sa network nito. Okay, let's jump in. Cellphone. Let's go. Okay, nandito na tayo sa cellphone ko. Then, punta tayo muna sa Wi-Fi. Punta tayo. Then, connect natin. Ito siya. Sa baba. Connect tayo. Then, yung password niya is nasa likod ng old modem nyo. Type nyo lang. D7 NM 33N HY 63. Connect lang natin. Okay, connected siya. Nag-pop up agad yung sign in to B315815. So, di tayo mag-sign in dyan. Punta tayo dito sa Chrome. Yan, type lang natin ulit 192.168.254.254. So, ito yung sinabi ko kaninang default IP ni Globe Home. Then, search. Okay, so may lalabas dito. Username and password. Lagay lang natin. Type natin dito. User. Ayan. Lagay ko na lang sa description yung sa mga Globe user. Broadband. Lagay ko na lang sa description below yung credential niya. Okay. At L03E 1T3. Okay, lagyan natin. Okay, go home. Okay, nandito na tayo sa loob niya. Then, sunod natin gagawin is punta tayo sa advanced settings. Tapos, DHCP server. Yan. Okay, nandito na tayo sa DHCP server. Gagawin natin is disable natin yung DHCP and then papalitan natin siya ng default IP. Kasi yung main router ko is same sila ng default IP. Magko-conflict siya kung pareha silang 254.254. Okay? So, gagawin natin is papalitan natin siya ng IP. Di na natin papalitan yung third octet. Bali, dito tayo mag-change sa 4 octet ng IP. Pwede natin siyang gawing 2 or 1. So, wala pa naman siyang gamit na LAN sa main router ko. Gawin ko na lang siyang 2. Then, disable ko ng DHCP. Okay.
Tapos, apply. Okay lang din. Okay. Tayo lang natin. Yan. So, na-disconnect na ako kasi iba na yung IP address niya. Balik tayo doon sa settings niya. Lagyan ulit tayo dito. So, ayun guys. Naka-sign in na tayo dito sa loob ng old modem natin. Then, napalitan na natin siya ng default IP, which is 192.168.254.2. Then, yung main router ko is 192.168.254.254. Bali, naka-default IP lang siya. Ito, 254. Ito, change natin para kung isaksak natin yung LAN dito sa LAN 1, punta dito sa main router natin, hindi siya magko-conflict. Okay? So, ngayon, proceed tayo. Salpakan natin siya ng LAN cable. Check natin kung magkakaroon siya ng net. Okay? So, bali nakasaksak na yung LAN cable papunta dun sa may LAN 1 ng main router natin. Then, itong extender natin or old modem natin, salpakan din natin siya. Okay? So, yung pula na to, normal lang siya kasi yung network niya is wala talagang laman. Pang SIM card talaga siya. Normal lang talagang red to. Okay? So, punta na tayo sa network. Check natin kung meron siyang internet. Okay? Pasok ulit tayo sa cellphone. Ayan, nandito ulit tayo sa cellphone. Balik tayo doon sa my network niya. Ayan, check natin. Okay, so nakapasok ako. Then, wala siyang sign in required. So, check natin, speed test natin. Kung nare-reach niya ba yung speed test natin. Continue. Okay, sa tingin ko meron na siya. Okay. Ayan, bali pumapalo siya ng 27 Mbps. Bali yung main router natin is naka 50 to 60 Mbps. Okay? So, ayun guys, gumana siya. Bali, nakita nyo naman, nagkaroon siya ng internet. Kahit wala siyang pasalpak na SIM card. For extender lang talaga siya sa ating bahay. For example, meron tayong mga guest. Pwede silang mag-connect dito. Then, di maapektuhan yung main router natin. Bali, itong router na to, modem na to, ilalagay ko siya sa labas para kung sakaling meron tayong mga bisita, dito na lang sila ko-connect, hindi na dito sa ating main router. Okay? So, sana guys ay meron tayong natutunan sa video natin. Nga pala, yung LAN pala nito is yung extender na to is, yung LAN na to, hindi siya pwede gamitin, wala siyang internet. Bali, for cellphone lang talaga siya. Cellphone or laptop. Yung mga wifi lang, wifi. Okay? So, sana guys ay meron tayong natutunan sa video nito. At huwag nyo kalimutang mag-subscribe at turn on nyo na rin yung notification bell para sa susunod na video is meron tayong updated po tayo sa lalabas namin video. Okay? Thank you guys and God bless.